ng ubas. Sinabi pa ni Jesus, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga, at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya, ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo, at pagkatapos ay tinitipon at tinihahagi sa apoy para sunugin. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Napaparangalan ng aking Ama kung namumunga kayo ng sagana, at sa ganitong paraan ay naipapakita ninyo na mga tagasunod ko kayo. Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama, kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Sinabi ko sa inyo ang bagay na ito para magalak kayo katulad ko, at malubos din ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos sa inyo. Magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Wala ng pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Mga kaibigan ko kayo kung sinusunod nyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na alipin, dahil hindi alam ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang amo. Sa halip itinuturing ko na kayong mga kaibigan, dahil sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo, para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganoon, anuman ang hingin ninyo sa Ama sa pangalan ko, ay ibibigay niya sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Ang galit ng mga taong makamundo sa mga sumasampalataya kay Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Kung napupuot sa inyo ang mga taong makamundo, alalahanin ninyo na ako ang una nilang kinapuotan. Kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo. Pero hindi kayo kabilang sa kanila, kundi pinili ko kayo mula sa kanila. Kaya napupuot sila sa inyo. Tandaan niyo ang sinabi ko sa inyo na walang aliping masigit sa kanyang amo. Kung inusig nila ako, uusigin din nila kayo. At kung sinunod nila ang aking salita, susundin din nila ang inyong salita. Uusigin nila kayo dahil sumasampalataya kayo sa akin, at dahil hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Kung hindi ako naparito sa mundo at nangaral sa kanila, wala sana silang pananagutan sa kanilang kasalanan. Pero ngayon, wala na silang maidadahilan sa mga kasalanan nila. Ang napupuot sa akin ay napupuot din sa aking Ama. Kung hindi ako gumawa sa harap nila ng mga himalang kailan may hindi nagawa ni numan, wala sana silang pananagutan sa kanilang kasalanan. Ngunit kahit nakita na nila ang mga himalang ginawa ko, napupuot pa rin sila sa akin at sa aking Ama. Sa ginawa nilang ito, natupad ang nakasulat sa kanilang kautusan. Napupuot sila sa akin ng walang dahilan." Pagkatapos sinabi ni Jesus, "Ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu mula sa Ama. Siya ang tagatulong niyo at tagapagturo ng katotohanan. Pagdating niya, magpapatotoo siya kung sino talaga ako. Kayo rin ay dapat na magpatotoo tungkol sa akin, dahil kasama ko na kayo mula pa noong una." Ikalabing-anim na kabanata. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, para hindi manghina ang inyong pananampalataya pagdating ng pag-uusig. Hindi na kayo tatanggapin ng mga kapwa niyo Hudyo sa mga sambahan nila. Sa katunayan, darating ang panahon na ang sino mang papatay sa inyo
ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Gagawin nila ang mga bagay na ito dahil hindi nila kilala ang Ama o ako. Pero sinasabi ko sa inyo ang mga ito para pagdating ng pag-uusig, maaalala niyong sinabi ko na ito sa inyo. Ang gawain ng banal na Espiritu. Hindi ko sinabi sa inyo ang mga bagay na ito noong una, dahil kasama niyo pa ako. Pero ngayon ay babalik na ako sa nagsugo sa akin. At wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. At ngayong sinabi ko na sa inyo, nalulungkot kayo. Pero ang totoo, para sa ikabubuti niyo ang pag-alis ko. Dahil hindi paparito sa inyo ang tagatulong kung hindi ako aalis. Pero kapag umalis na ako, ipapadala ko siya sa inyo. Pagdating niya, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila, at ako na may matuwid. At ipapakita rin niya na hahatulan sila ng Diyos. Ipapakita niya sa mga tao na makasalanan sila, dahil hindi sila sumampalataya sa akin. Ipapakita niya na ako ay matuwid, dahil pupunta ako sa Ama, at hindi niyo na makikita. Ipapakita rin niya sa kanila na hahatulan sila ng Diyos, dahil hinatulan na si Satanas na siyang naghahari sa mga taong makamundo. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, pero hindi nyo pa kayang intindihin sa ngayon. Pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan nyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya, at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Pararangalan niya ako dahil sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng nasa Ama ay nasa akin. Kaya sinabi kong sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. Mapapalitan ng galak ang kalungkutan. Sandaling panahon na lang at hindi nyo na ako makikita. At pagkatapos ng kaunti pang panahon ay makikita nyo akong muli. Nagtanungan ang ilan sa mga tagasunod niya. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing sandaling panahon na lang? At hindi na natin siya makikita. At pagkatapos ng kaunti pang panahon ay makikita natin siyang muli. Sinabi pa niya na ang dahilan kung bakit hindi na natin siya makikita ay dahil babalik na siya sa kanyang Ama. Ano kaya ang ibig niyang sabihin sa sandaling panahon? Hindi natin alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Alam ni Jesus na gusto sana nilang magtanong. Kaya sinabi niya sa kanila, Nagtatanungan ba kayo tungkol sa sinabi ko na sandaling panahon na lang at hindi niyo na ako makikita? At pagkatapos ng kaunti pang panahon ay makikita niyo akong muli? Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Iiyak kayo't magdadalamhati sa mangyayari sa akin. Pero sasaya ang mga taong makamundo. Malulungkot kayo, pero ang kalungkutan ninyo ay mapapalitan ng kagalakan. Katulad ito ng isang babaeng naghihirap dahil malapit ng manganak. Pero pagkasilang ng sanggol, nakakalimutan na niya ang lahat ng hirap dahil sa kagalakan, sapagkat naisilang na niya ang sanggol dito sa mundo. Ganyan din kayo. Nalulungkot kayo ngayon, pero magagalak kayo sa araw na magkita tayong muli. At walang sino mang makakaagaw ng inyong kagalakan. Sa araw na iyon, hindi nyo na kailangang humingi sa akin ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ano mang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at makakatanggap kayo, para malubos ang inyong kagalakan. Napagtagumpayan ni Jesus ang kapangyarihan ng mundo. Sinasabi ko sa inyo ang mga ito sa pamamagitan ng mga talinghaga. Pero darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng ganito. Sa halip tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw ding iyon, kayo na mismo ang hihingi sa Ama sa pamamagitan ng aking pangalan. Hindi na kailangang ako pa ang humingi sa Ama para sa inyo, sapagkat kayo mismo ay minamahal ng Ama. Dahil minamahal niyo ako, at naniniwala kayo na nagmula ako sa Diyos. Galing ako sa Ama at naparito ako sa mundo. Pero ngayon ay aalis na ako at babalik na sa Ama. Sinabi ng mga tagasunod niya, Ngayon po'y nagsasalita na kayo sa amin ng malinaw
at hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Ngayon alam na namin na alam nyo ang lahat ng bagay. Dahil kahit hindi namin kayo tinatanong, alam nyo kung ano ang itatanong namin. Kaya naniniwala kami na galing kayo sa Diyos. Sumagot si Jesus sa kanila, "Kung ganoon, sumasampalataya na ba kayo ngayon sa akin? Pero darating ang oras at dumating na nga, na magkakawatak-watak kayo at magkakanya-kanya, at iiwan nyo akong nag-iisa. Ngunit kahit iwan nyo ako, hindi ako nag-iisa, dahil kasama ko ang Ama. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo, dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo." Ikalabingpitong kabanata. Nanalangin si Jesus para sa mga tagasunod niya. Pagkasabi ni Jesus ng mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, "Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ako na iyong anak, para maparangalan din kita. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa lahat ng tao, para mabigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng taong ibinigay mo sa akin. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos, at makilala rin nila ako na isinugo mo. Pinarangalan kita rito sa lupa dahil natapos ko na ang ipinagawa mo sa akin. Kaya ngayon, Ama, parangalan mo ako sa piling mo. Ipagkaloob mo sa akin ang karangalang taglay ko sa piling mo, bago pa man nilikha ang mundo. Ipinakilala kita sa mga taong pinili mo mula sa mga tao sa mundo at ibinigay sa akin. Sila ay sa iyo at ibinigay mo sila sa akin. At sinunod nila ang iyong salita. Ngayon alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay nanggaling sa iyo. Sapagkat itinuro ko sa kanila ang mga itinuro mo sa akin. At tinanggap naman nila. Sigurado silang nagmula ako sa iyo, at naniniwala silang isinugo mo ako. Idinadalangin ko sila. Hindi ako nananalangin para sa mga taong makamundo, kundi para sa mga taong ibinigay mo sa akin. Dahil sila ay sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at ang lahat ng iyo ay sa akin. At napaparangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, babalik na ako sa iyo, at hindi na ako mananatili rito sa mundo. Pero sila ay mananatili pa sa mundo. Banal na Ama, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa katulad natin. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin. Iningatan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong itinakdang mapahamak para matupad ang kasulatan. Ngayon ay babalik na ako sa iyo. Sinasabi ko ang mga bagay na ito habang nandito pa ako sa mundo, para lubos silang magalak tulad ko. Itinuro ko na sa kanila ang salita mo. Napupuot sa kanila ang mga taong makamundo, dahil hindi na sila makamundo. Tulad ko na hindi makamundo. Hindi ko idinadalangin na kunin mo na sila sa mundo, kundi ingatan mo sila laban kay Satanas. Hindi sila makamundo, tulad ko na hindi makamundo. Ibukod mo sila upang maging iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Isinugo mo ako rito sa mundo, kaya isinusugo ko rin sila sa mundo upang mangaral. Alang-alang sa kanila, itinatalaga ko ang aking sarili sa iyo, upang sila man ay maitalaga sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang panalangin ko ay hindi lang para sa kanila na sumasampalataya sa akin, kundi pati na rin sa mga sasampalataya pa sa akin sa pamamagitan ng pangangaral nila. Idinadalangin ko sa iyo, Ama, na silang lahat ay maging isa gaya natin. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, naway sila man ay sumaating, para maniwala ang mga tao sa mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. Binigyan ko sila ng karangalan tulad ng ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa katulad natin. Nasa kanila ako at ikaw ay nasa akin, para sila'y lubos na maging isa. Sa ganoon ay malalaman ng mga tao sa mundo na isinugo mo ako,
At malalaman din nilang minamahal mo ang mga mananampalataya tulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, gusto ko sanang makasama sa pupuntahan ko ang mga taong ibinigay mo sa akin para makita rin nila ang kapangyarihang ibinigay mo sa akin. Dahil minahal mo na ako bago pa man nilikha ang mundo. Amang makatarungan, kahit hindi ka nakikilala ng mga taong makamundo, nakikilala naman kita. At alam ng mga mananampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay mapa sa kanila at ako man ay mapa sa kanila.